Travel in this economy? Para po sa mga naniniwalang travel is life, kaya pa ba yan ngayong mahal ang petrolyo at mga bayarin? Pinusuhan po yan sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Bakasyon season na. Pero dahil mahal na ang pamasahe, paano na ang travel goals mo? Ang tanong natin dun sa iba, yung mga biyahe na palabas ng Metro Manila papunta sa ibang destinasyon, sa probinsya man o sa ibang bansa, itutuloy mo pa ba? O itutuloy mo pa rin, pero meron kang tatanggalin na gastos? Wala pa kami mga planong ganun as of now. Taga Visayas po talaga ako. So, kami. So, sana po magpa-plan din ako to go home. Ayun, cancel muna. And then, doon na lang po uwi. Sa pinaka-importanting celebration na lang siguro, ganun, like Christmas or New Year. Wala naman po akong future travels. Bakit? Pero wala pa, hindi pa kaya ng budget eh. Kahit ang ilang netizen nagsabing hindi na raw talaga kaya. Papasok at pauwi na lang mula sa trabaho ang travel nila. Ramdam ng Philippine Travel Agencies Association ang paghina ng travel ngayon, lalo na sa flights. Wala kami gaano halos inquiries. Yung sa fuel crisis naman, sa domestic, yung dati mong binabayad na 300 na fuel surcharge, now na umabot na siya sa 1,600. International destinations naman, almost 16,000 pesos sa fuel surcharge pa lang. Ayon sa PTAA, sa gitna ng gulo sa Middle East, may ilang destinasyon na patok tulad ng China, Australia at New Zealand. Pero hindi pa rin kampante ang PTAA. Kahit mag-ceasefire siya or even na matapos yung sitwasyon sa Middle East, hindi mo naman agad-agad mababalik sa normal yung presyo ng langis. It will take some more, maybe few months. Sa kabila ng mahal na pamasahe, may ilang tuloy pa rin ang larga. Meron kami kasing reunion ng dati kong mga ka-classmates sa Batangas sa next week. Tapos mag-arkila na lang kami daw ng sasakyan. Tapos may ambagan kami ng mga 1,000 ganun. Locally na lang siguro. Ayun po, instead na medyo lumalayo-layo. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras.